Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay habang naghahanda ng pag-atake ang Lunar Fairy upang paslangin ang Sword King, ay bigla agad naman na napansin nito ang kanyang asawa, kaya naman ay habang nakadepensa ito sa atake sa kanya ng Wushan Fox, ay agad itong nagtungo sa kanyang likudan upang siya mismo ang sumalo ng atake para sa Sword King. Dahil sa nangyari ay hindi naman makapaniwala ito sa ginawa ng kanyang asawa kaya naman ay tinanong niya na kung bakit niya ginawa ang ganung bagay. Masaya naman itong sinabi sa Sword King na kailangan pa nitong mabuhay para sa ikabubuti ng Jiangho at ng Merm, at para din sa kanilang mga anak, kaya naman ay sinabihan na lang niya ito na siya na ang bahala sa kanilang mga anak. Nang bigla naman na bumagsak na ito at nawala na ng hininga, kaya naman sa pagkakakitang sinapit ng asawa ng Sword King, ay bigla naman siyang napasigaw sa matinding galit niyang nararamdaman para sa mga ito, matapos ay malakas naman niyang binigyan ng pag-atake ang Wushan Fox na nasa kanyang harapan, na matagumpay naman itong naiwasan. Matapos ay agad naman niyang kinontrol ang kanyang espada, upang ipang-atake sa Wushan Fox, na agad din naman niyang nakita, na hindi din nagtagal ay agad na din niya itong binitawan upang mapadepensa ito. Matapos ay agad naman niyang tinungo ang kanyang wala ng buhay na asawa, at sinabi dito na hintayin niya lamang ito, dahil sa hindi din magtatagal ay susunod na din siya dito, at ito ay pagmatapos niyang tanggalan ng mga ulo ang masasamang halimaw na ito. Kaya naman ay agad na siyang kumilos, at nagsagawa ng malakas na teknik at ito ay ang Boundless Heaven Technique, 5th form, Emperor's Sword form. Matapos ay agad naman ang sumugod ito sa Lunar Fairy, na matagumpay naman itong nadepensahan, nang bigla naman itong napatigil dahil sa naramdaman nitong papasugod ang Wushan Fox sa kanyang likudan, kaya naman dahil dito ay agad niyang winisiwas ang kanyang espada sa magkabilang gilid upang magawang mapa-atras ang dalawa nitong kalaban. Matapos ay sinabi naman ng Wushan Fox sa Sword King na kahit gaano pa ito maging malakas, ay hindi nito magagawa na kalabanan silang dalawa ng sabay, matapos ay agad naman na pinakawalan ng Lunar Fairy ang kanyang pag-atake na kanina pa nakahanda, upang matagumpay na tumama sa Sword King, at magawang mapatalsik sa di kalayuan. Matapos naman na magsanhi ng malakas na pagsabog ang pagkakatalsik nito sa kanilang tahanan, ay unti-unti naman itong nasisira at bumabagsak. Matapos ay sinabi ng Lunar Fairy na labis siyang naaawa sa nangyari dito. Ngunit ngayon ay nagawa na niya ang kanyang nais na paghihiganti makalipas ng 20 taon. Dagdag pa niya na maaaring kilalang kilala ito ngunit wala lamang ang isang Sword King sa harapan ng kanilang Yumyung cult, na sinang-ayunan naman ng Wushan Fox, at sinabi na kahit siya pa ay ang Sword King, ay sa isang ataking iyon ay maari na nitong paslangin ang buhay niya, nang bigla naman na sinabi ng Lunar Fairy na sigurado siya na ang kanilang cult leader ay naghahantay na kaya naman ay babalik na sila, na sinang-ayunan naman ng Wushan Fox. Nang makarating naman sa lugar ang dalawang anak ng Sword King, ay naiinis naman si Nangang Chun at napapasabi na kung bakit hindi nito makita ang mga bakas ng kanilang mga magulang sa lugar na ito. Nang bigla naman siyang pinapakalma ng kanyang kapatid, at sinabi na sigurado siya na ang kanyang ina at ama ay nakaligtas at nagtungo lamang sa kung saan, at sigurado siya sa bagay na iyon. Ang insidente sa Nangang Clan, ay nagbigay ng labis na pagkakabigla sa buong Merm, kaya naman ay sa Orthodox Alliance ay nagkaroon ng isang agarang pagpupulong. Sabi ng isa na kailangan nilang may gawin na kung ano, at kailangan nilang pagbayarin ang mga bastardo ng Yumyung cult para sa kanilang mga ginawa, na sinang-ayunan naman ng kanyang katabi. Sabi naman ng pinuno na tama sila, at para sa ngalan ng Orthodox Merm, ay ibabalik nila ang kaparehas na kahihiyan at panghahamak sa mga iyon ng 2 ulit. Ang Orthodox Alliance ay niresolba ang insidente at napagdesisyonan ang paghihiganti, at ang paghahanda sa pagbubura sa Yumyung cult. Samantala, ay mayroong bagong insidente ang nagaganap na maaring makaimpluwensya sa buong Merm. Sa Imperial Palace, ay nakipagkita ang Imperial Majesty sa kung sino, kaya naman nang makarating ito ay nagtanong naman ang nakaupo kung anong klaseng kapangyarihan ang nais na hilingin ng kamahalan sa kanya ngayon, sabi naman nito na ang gusto niya ngayon ay ang walang hanggang puwersa ng awtoridad.
Masaya naman na sinabi nito na kung ganun ay ang kanyang hiling ay pinagbigyan na. Sa nangyari ay nagtaka naman ito sa nais niyang sabihin dito kaya naman ay tinanong niya ito na kung ano ang nais niyang iparating sa kanya. Sabi naman nito na ito ay dahil sa inilagay na niya sila na ang Yum cult sa ilalim ng kanyang pangangalaga, kaya naman ay nakuha na nito ang walang hanggang awtoridad na kanyang hinihiling. Dagdag pa nito na hanggat hindi pa nito pinapaalis sila dito, ay ang kanyang awtoridad ay magtatagal ng higit pa sa 1,000 taon, dahil dito ay sinabi ng Imperial Majesty na hindi nito papaalisin ang Yum cult sa palasyo kahit pa ang langit at lupa ay maghiwalay, at ipinapangako niya ito. Ang Yum cult leader na ang kanyang kinaroroonan ay hindi pa nalalaman, ay sa wakas, ngayon ay nagpakita na ito sa loob ng palasyo, ang kanyang mga salita ay hindi lamang mga walang laman na mga pangako. Umpisa sa pagbagsak ng simbolo ng kalayaan ng Orthodox sects, ang Nag-ang clan, ay ang Yum cult ay mas pinabilis pa ang kanilang pagpapalawak ng puwersa, at inumpisahan ang buong pag-opensa laban sa Orthodox sect, at bilang resulta, umpisa sa mga elite disciple ng Orthodox sects na yumuko sa lakas ng Yum cult, ay madaming mga martial master sa kalupaan, maging ang mga unorthodox sects, ay nag-umpisa na din na makipaglaban upang maging parte sila ng Yum cult. Matapos nito sa Mount Wufeng hideout, ay nagrereklamo naman ang ating bida at sinasabi na ang kanyang pagsasanay na ito ay mukhang walang katapusan, nang bigla naman siyang tinawag ni Yang Gak, at kinamusta na kung anong pakiramdam nito sa pagwasiwa sa isang espada sa kanyang buong buhay. Sabi naman niya dito na sigurado siya na hindi pa ito sanay dito, ngunit nakikita niya na mas magiging mahusay pa siya sa paggamit nito kapag siya ay naging komportable na. Sa isip naman ni Yang Gak ay napasabi na lang siya na ito ay dahil sa paggamit niya ng isang blade sa mahabang panahon, at ang kanyang martial arts ay hindi nakikisama ng gusto sa kanyang espada. Dagdag pa niya na kung mayroon lang na kung sino ang maaring makapagturo sa kanya, nang bigla naman na nagtataka ang ating bida na kung bakit biglang dumilim. Nang makita nila si Ryoshi sa itaas ay gulat naman silang napapatanong na kung anong ginagawa niya sa itaas nila. Sabi naman nito na kung ano ba ang kanilang sinasabi, dahil sa nais niyang subukan na tumulong sa pagsasanay ni Yeonju kaya naman ay pinagulong niya ang malaking bato na ito, matapos ay itinulak niya ito sa kinaroroonan ng ating bida at sinabi na ngayon ay ito naman ang kanyang subukan, at habang gumugulong ito patungo sa ating bida ay sinabihan niya itong wasakin sa pamamagitan lamang ng kanyang isang pag-atake gamit ang kanyang bagong espada bilang sandata. Dahil dito ay wala naman ang nagawa pa si Yeonju at sinabi na kung ganun ay susubukan na lang niya, kaya naman ay agad na din niya itong sinugod, at nang makalapit ay buong lakas niya itong inatake, sa nangyari ay nagsanhi naman ito ng malakas na pagkakasabog sa itaas ng Mount Wufeng. Matapos na mawala ang makapal na alikabok na pumulibot sa buong lugar, ay napatanong naman ang dalawa na kung ayos lamang ba ang ating bida. Maya-maya pa ay matapos ng ginawa niyang pag-atake sa malaking bato, ay napasabi na lang siya na ang batong iyon ay talagang napakatigas. Sa nangyari ay hindi naman napigilan ni Yang Gak na mamangha upang mapaluhod ito na parang sumasamba sa ating bida, maging si Ryoshi ay ganun din at napasabi na kahit siya ay hindi nito alam kung magagawa ba iyon ng ating bida, kaya naman ay tinanong niya ito na kung nais pa ba niyang ulitin iyon, dahil sa mas makakatulong iyon sa pag-improve ng kanyang martial arts. Sabi naman dito ng ating bida na ang inakala niya kanina ay mamamatay na siya, ngunit tingin niya na mas maganda kung muli nilang susubukan iyon, kaya naman dahil dito ay masaya naman itong sinang-ayunan ni Ryoshi at agad ng kumilos. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Kaya naman nang matapos na maayos ng ating bida ang sitwasyon, ay siya at ang 10 Wufeng elites ay nagawa ng pagtuunan ang kanilang pagsasanay, at ilang mga panahon pa ang lumipas, hanggang sa sumapit ang taglamig sa Mount Wufeng ay nagpatuloy pa din ang mga ito sa kanilang nais na makapagpalakas pa. Sabi ng kanilang pinuno na mukhang magyayellow na siya hanggang sa mamatay kaya naman ay bakit hindi muna sila huminto. Na sinang-ayunan naman ng kanilang ikalawang kapatid sa bandido, dahil sa malapit na din naman na magdilim,
kaya naman sabi ng kanilang pinuno na kung ganon ay uuwi na sila at babalik na lang bukas upang ipagpatuloy ang kanilang pagsasanay. Kaya naman ay tinawag na ng mga ito si Yanggak na nakaupo lamang sa di kalayuan, at sinabi nito na naisip nila na bumalik na lang muna at dito na muna sila hihinto, ngunit wala namang sagot silang nakuha mula dito. Kaya naman ay napasabi na lang siya na kung ano naman kaya ang nangyayari sa kanya at mukhang nakatulog na ito sa kalagitnaan ng kanyang pagsasanay, kaya naman ay gigisingan na lang niya ito. Nang bigla naman na napahinto si Yeonjuka sa napansin nito sa matanda, kaya naman ay nagmamadali nitong pinahinto ang kanilang pinuno at sinabi na hindi nila maaring hawakan ito ngayon, dahil mukhang ito ay pumapasok sa kanyang selection phase. Dagdag pa niya na ito ay ang bagay na sinasabi sa kanya ng wudang sect na si Sage Chunji, na ang chi breathing stage bago matapos ang ganap na body reconstruction, at ang paghawak dito sa kanya ngayon ay magsasanhi lamang ng malalang estado na gaya ng kalagayan niya ngayon, kaya naman ay sinabihan na lang niya ang kanilang pinuno na magpapaiwan na lang ito upang siguraduhin ang kanyang kaligtasan. Dahil dito ay sinang-ayunan naman ito ng dalawa at sinabi na kung ganun ay wala na silang dapat na ikabahala pa kung siya na mismo ang magbabantay dito, at nagpaalam na sa kanila. Sa huli ang pakikipaglaban ng matandang si Shin Yanggak sa kanyang inner energy ay umabot ng 3 araw at 4 na gabi, at nang ang kanyang chi circulation ay naabot na ang rurok nito sa ika-4 na araw. Nang papalapit naman ang ating bida sa kinaroroonan ng matanda, ay bigla naman itong natigilan, dahil sa nakita na niyang matagumpay nang nagising si Shin Yanggak. Matagumpay nitong naranasan ang tunay na reconstruction ng kanyang katawan, at muling naisilang sa bago nitong kaanyuan, sa nangyari ay natutuwa naman na pinagmamasdan lamang ito ng ating bida. Agad naman na nagpasalamat sa kanya si Shin Yanggak at sinabi na kung hindi dahil sa kanyang mga turo ay hindi nito magagawang makamit ang kanyang estado ngayon. Kaya naman ay sumusumpa itong magpapatuloy sa kanyang pagsisilbi kay Yeonjuka upang magawa nitong mabayaran ang lahat habang siya ay nabubuhay, kaya naman sabi nito na siya si Shin Yanggak ay nangangako ng kanyang buong katapatan sa ngalan ng kalangitan. Tinanong naman siya ng ating bida na kung anong mga aral ba ang ibinigay nito sa kanya, ngunit ngayon ay nakakaramdam na ito ng gutom dahil sa tanging mga rice ball lamang ang kanyang kinakain habang naghahantay na magising na siya. Matapos ay nanghingi naman ito sa ating bida ng kanyang mga natitirang rice ball dahil sa 4 na araw itong hindi pa kumakain at labis na siyang nakakaramdam ng gutom, ngunit hindi naman siya nito binigyan at sinabi na ito ay ang kanyang almusal at hindi niya na mabibigyan ito. Makalipas ang ilang sandali, sa Mount Wufeng hideout, ay gulat naman ang mga kasama nito sa bandido at hindi makapaniwala na matagumpay na nagawa ng matandang si Shin Yanggak ang body reconstruction. Kaya naman ay agad siyang binati ng kanilang pinuno sa nagawa niyang ito. At tinatanong kung anong pakiramdam ng muling isinilang, na agad naman na sinabi nito na halos wala namang malaking ipinagbago, ngunit sabi naman sa kanya ng kanilang ikalawang kapatid sa bandido na mukha namang walang ipinagbago dito. Kaya naman dahil dito ay masaya itong nilapitan ni Yanggak at tinanong na kung hindi ba nito nakikita sa kanyang muka na nawala na ang mga senyales ng kanyang katandaan, na sinang-ayunan na lang nito. Nang bigla naman na nagsalita ang kanilang pinuno at sinabi na ngayon na nagawa ng maibalik ni Shin Yanggak ang kanyang lakas, ay nais nitong gumawa ng isang anunsyo. Sa sinabing ito ng kanilang pinuno ay nagtataka naman ang ating bida sa nais nito. Sabi niya na nakapagbitiw naman na siya sa kanyang posisyon sa pamumuno sa Mount Wufeng hideout, kaya naman ay naiisip na nitong umalis na sa kabundukan sa lalong madaling panahon. Sa nangyari ay nabigla naman ang lahat sa pagkakasabi niyang ito ng kanyang pag-alis, kaya naman ay napatanong si Sobek na kung bakit naman biglaan yata ang pagdedesisyon nito. Maging ang ating bida ay napatanong na kung mayroon bang nangyari upang agad siyang mag-anunsyo sa bagay na iyon. Sabi nito na sa nagdaang mga araw ay nagkakaroon siya ng iilang mga masasamang panaginip kaya naman ay nag-umpisa siyang mag-alala para sa kanyang pamilya, na siningayta naman ng kanilang ikalawang kapatid na dahil sa matagal na niyang nakasama ito ay maging siya ay aalis din kasama ng kanilang pinuno.
Dahil dito ay sinabi ng ating bida na kung ito ang rason ay mas mabuti nga napuntahan nila ito upang matignan ang kanilang kalagayan, nang bigla naman na nagtanong si Sobek na kung babalik pa ba sila. Sumagot naman ang kanilang pinuno at sinabi na hindi siya sigurado para sa bagay na iyon kaya naman ay hindi ito makapagbibigay ng eksaktong kasagutan sa kanyang tanong. Dagdag pa ng kanilang ikalawang kapatid sa bandido na hindi mo masasabi kung saan dadalhin ng tadhana ang isang tao. Masaya naman na dagdag dito ni Yeonjuka na tama lamang na unahin niyang protektahan ang kanyang pamilya, dahil kapag siya din ang nasa sitwasyon ng kanilang pinuno ay gagawin niya din ang bagay na iyon kahit pa ang Mount Wufeng Hideout o ang Ten Wufeng Elites ay hindi na magsama-samang muli. Nang bigla naman na nagsalita ang kanilang pinuno at sinabi na simula ngayon, ay inaasahan niya na sana ay mamuhay sila ng payapa sa buhay na nais nila kasama ng kanilang mga sariling pamilya. Kaya naman dahil dito ay masaya nitong sinabi na kung ganun ay babalik na siya sa kanyang pamilya nang hindi masyadong mag-aalala sa kanilang mararamdaman, kaya naman ay sinabihan niya ang mga ito na panatilihing malusog at magkikita pa silang muli. Matapos ay sinundan naman ito ni Chulsan at sinabi na kung ganun ay maging siya ay aalis na din dahil sa magbibitiw na ito bilang isang bandido at magbubukas ng isang inn at mamumuhay ng payak at tahimik na buhay. Sa nangyari ay nagtataka naman ang isa nilang kasamahan kung marunong ba siya sa pagluluto. Sabi ng isa na agad na malulugi ito kapag gagawin niya iyon kaya naman ay sigurado siya na sasama ito kay Cheon, na masayang sinang-ayunan naman ni Chulsan dahil siya ay ang magiging tagasilbi at si Cheon ang para sa pagluluto. Malungkot naman na napapaisip si Sobek dahil sa ang lahat ay mayroon ng lugar na mapupuntahan sa labas ng kanilang Mount Wufeng Hideout. Nais pa nitong makasama si Yeonjuka ngunit ang buhay ng pagiging bandido ay hindi ganun kadali, agad naman siyang napansin ni Cheon, kaya naman ay tinanong niya ito na kung bakit ito mukhang malungkot, dahil sigurado siya na mas maganda ang magagawa nito pagsasama siya sa kanilang trabaho. Sa nangyari ay natuwa naman ito at napapatanong kung totoo ba na maari siyang sumama sa kanila. Na agad naman na sinang-ayunan nito at sinabi na dahil sa pamilya na ang turingan nilang lahat dito, kaya naman dahil sa sinabi niyang ito ay masaya naman itong napayakap kay Cheon. Nang bigla naman na sinabi ng kanilang ikalawang kapatid na nababahala siya na kung may sapat pa bang upuan para sa kanilang inn kapag nagawa nilang dumalaw dito, masaya naman na sinabi ni Chulsan na hindi dapat itong mabahala dahil sa ipaghahanda nila ang mga ito kahit na anong oras nila naisin. Kaya naman matapos ang isang linggo, ang Ten Wufeng Elites na ang akala ng lahat ay magtatagal ng panghabang buhay, ay sa ngayon ay nagtungo na sa kani-kanilang mga landas, ngunit ang pamamaalam ay isang panibagong paraan upang magkaroon silang lahat ng mga bagong ugnayan. Bago namang tuluyang umalis ang mga ito ay agad naman na yamakap si Sobek sa ating bida at sinabi na kung aalis ito ng kabundukan ay siguraduhin itong bibisitahin ang kanilang inn. Nang bigla naman na nagsalita si Ryoshi at sinabi na ang kanilang yon ay dapat na matuwa dahil sa madami itong lugar na bibisitahin kung sakali, ngunit tinanong naman siya ni Yeonjuka na kung maging siya ay aalis na din ba. Sabi naman ito na kailangan na niyang makabalik sa kanyang ama kaagad dahil sa naghahantay ito sa kanya, kaya naman ay tinanong naman niya ang ating bida na kung bakit niya naitanong iyon at mukhang nais niyang magtagal siya dito habang buhay. Nabigla naman dito ang ating bida na hindi naman sinang-ayunan ni Sobek at sinabi na huwag na nitong abalahin pa ang iba at umalis na lang ito. Sabi naman sa kanya ni Ryoshi na ang pagpapaalis sa anak ng Heaven-Destroying Demon Lord ng kagaya ng kanyang ginagawa ay sigurado ba ito na makakaya niyang tanggapin ang lahat ng mga kaparusahan, ngunit sinabihan lamang siya nito na ipagpatuloy na lang niya ang kanyang paglalakad. Matapos ay unti-unti naman na ang mga itong nakalayo sa lugar ng Mount Wufeng Hideout, kaya naman ay habang pinagmamasdan nila ang mga ito, ay nagsalita naman si Yanggak at sinabi na mukhang nalungkot ang ating bida sa kanilang pag-alis, na sinang-ayunan naman nito. Kaya naman dahil dito ay pinayuhan naman siya ng matanda na kapag ang kanyang puso ay nasa hindi magandang kalagayan nito, ay ang mainam na gawin niya ay ang magsanay, at dapat ay palagi niyang tatandaan ito. Dagdag pa nito na kung bakit hindi gamitin ng ating bida ang pagkakataong ito upang magawang matutunan ang sword moving wheel,
Sa nangyari ay nagtataka naman ang ating bida at napapatanong na kung ano naman itong sword moving wheel na kanyang sinasabi. Makalipas naman ng ilang mga oras, ay bigla naman na nagpakitang gilas ang matandang si Yanggak, at inatake ang isang puno sa di kalayuan, at nang matapos ay masaya naman nang tinatanong nito kay Yeonju na kung ano sa tingin niya ang ipinagbago nito, dahil sa pakiramdam na lakas niya ay maari na niyang pabagsakin ang ilan sa mga orthodox sect ng ganun lamang kadali, na sinagot naman ng ating bida na sa tingin niya ay kahit papaano ay maari na. Matapos ay nagtanong naman ang matanda na kung saan naman ito nagtungo kanina matapos na makaalis ang lahat. Sumagot naman ito at sinabi na sinubukan niyang gawin ang sinasabi nitong sword moving wheel o kung ano pa man ang tawag sa teknik na iyon, at tinanong kung ano ba ang ibig sabihin nito sa pakikiisa sa kanyang espada. Dahil dito ay napatanong naman si Yanggak na kung ito ba ang dahilan kung bakit siya tulala. Sumagot naman ito na 4 na oras na niyang pinag-iisipan ang bagay na iyon. Masaya naman na sinabi ni Yanggak dito na ang sword moving wheel ay hindi basta lamang na natututunan sa pama. Mag-aita ng pagtitig sa kanyang espada, dahil una ay kailangan nitong hatiin ang kanyang chi sa dalawa. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.